Pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Sogol. Radyo Pilipinas, 104.7 FM. Oras sa Radyo Pilipinas, 4 minutos pasado ang alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning. Yes, good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Mayong buntag sa tanan nato nga mga kaigsunan dinhi sa ato nga probinsya sa Southern Leyte. Ingon man sa ato nga mga higala sa probinsya sa Leyte, probinsya sa Biliran, Samar, Eastern Samar ug ingon man sa Northern Samar. Sa tanan nga maabot ni nga nga Sibya, o gingon man sa tanan nga mga nakatutok sa ato nga Facebook Live sa Macau pa, mayong buntag kanatong tanan. Mga higala, adlaw karon nga Huwebes, 11 adlaw sa buwan sa Mayo, tuig 2025. And welcome sa lain na usab nga edisyon ning ato nga programa nga maghatod sa mga nag-una nga kalambuan, mga labas nga balita sa tibuok Eastern Visayas, ang programang Good Morning Eastern Visayas.
Hatod kaninyo sa iniusang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ug Philippine Information Agency. Hoy mga kaigsunan, kamusta? Kamusta ang inyong kabuntagon? No? Again, ato nga i-greet ang ato nga mga mamumuong Pilipino. No? Karon nga adlaw ato nga gisaulog mga kaigsunan ang Labor Day. Ato nga pagsaludo sa tanan nga mga empleyado, no? Sa bisan asa nga sektor. And of course, karon usab nga adlaw nagawas sa pag-adayig sa dedikasyon o kining kakugi sa mga empleyado. Ato usab nga gipalanog, no, ang kamahinungdanon sa pagsiguro sa pag-protektar sa katungod sa mga mamumuo. And ingon man ang paghatag, no, o kining sa tanan niini nga mga katungod ngani ang pipila, no, himuon kini nga adlaw aron ilang nga ipaabot ngadto sa gobyerno ang ilang mga tagsa-tagsa, no, ka mga kining pangandoy sa natad sa ilang tagsa-tagsa ka mga sektor. Agin karong adlaw, Labor Day mga kaigsunan, and pinasubay sa Proclamation number 727 o regular holiday, but pasabot kasagaran walay trabaho para sa mga empleyado sa gobyerno, and walay klase, no, sa ato nga mga estudyante. But, pwede mo apply mga higala kay ang ato nga Department of Labor and Employment nagpasiug dagyod og mga job fair, no, ngani sa tibok nasod sa Pilipinas. Tanan nga mga rehiyon adunay job fair karong adlaw. Sa ato nga rehiyon 8 gipahigayon kini didto sa Tacloban City, sa may Astrodome, din matud pa sa Dolly Region 8. Ana sa kapin 60, no, ka mga employers, local and overseas employers ang musalmot sa naasoy nga job fair, in kapin 4,000 ka mga trabaho ang mamahimo nga applyan. No, so unsa pa may gilanganan, bisitaan na ang Astrodome, bitbita ang inyong mga dokumento sama na lamang sa resume, inyong mga application letter o uban pa. Aron pagkanindot no nga mahuman ang permirong adlaw sa buwan sa Mayo, adunay trabaho. Pasiyo na nga update mga higala sa ato nga panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte, niduyog usab no sa ato nga Labor Day kay maanindot ang ato nga panahon. Klaro ang ato nga kawanangan, no, ngani sa kasamtangan hingpit na gyud nga nagpakita siyang kahayag si Haring Adlaw. Ato sab nga pangamustahon mga higala, no, ang kahimtang sa kining panahon sa uban pa nato nga mga kaubanan ining ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Ato nga pangamustahon usab ang update sa mga lugar nga ilang gitutukan, no, apil na ang mga kalihukan niini nga pagsaulog sa Labor Day. Unahan na to mga kaigsunan kay naka-standby na sa pika sa linya gikan live sa DYOG Radyo Pilipinas sa Calbayog. Maupay nga aga, Ate Charmaine Perito. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Charmaine, good morning. Yes, good morning nila, Kuya Aljon Malot, ug sa bugos nga pwersa sa RP Sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. And good morning liwat sa aton kaupod sa Philippine Information Agency, PIA Southern Leyte, pinagi kan Sir Bong Pedalino, ug sa bugos nga pwersa sa PIA sa pagpanguna ni Regional Director Rian Aranto. Nandini naman sa Radyo Pilipinas Calbayog, kaupod naton sa technical side si BOS Luis Salalon, ngan Engineer Francis Marnie Valves, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako luwatan niya makakaupod Charmaine Perito. So yes, pagpasensyala no, nga naka-face mask kita yan natungod sa tungod bang sa nag-iinurang kita din sa syudad sa Calbayog, tapos
tigdalot nga magpapaso an adlaw tapos diri pa sa opisina is mahagot liwat. So diri nahilikyan nga posible kita magkasakit biskan gaano naton kahirot. So update kita sa atong pagtagapanahon. Okay, so madampog man na natong kalangitan dinhi sa siyudad sang Calbayog sa 28 degrees Celsius. Heat index ada sa 33 degrees Celsius. Pinakahamubong nga temperatura sa 26 degrees, pinakaitaas sa 33 degrees Celsius. Okay, so yan ang adlaw magpapasikat talaga si Mr. Sun. Wari kita sin forecasted nga pag-uran around pa 4 p.m. nga 65% nga chance sa pag-uran nga sa 5 p.m. 67% nga chance sa pag-uran. So again sa aton mga kasangkayan di dano nga kung magawas kita sa aton mga panimalay diri kita malimot nga pagdarasan payong o proteksyon sa lawas para diri kita o malikyan naton ang pagkasakit mga heat-related illnesses Okay, so ato naman pagtaga tubig Calbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga konsumidor, waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong san pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Update pagtaga kuryente sa Melco 1. So good news liwat sa aton mga MCOs, waray service advisory nga ginpalusad ang buhatan hiunong naman san pagkaparong san kuryente. So aton tubig batay kuryente is duro-diretso ang serbisyo. Pero mag-update gihapon kita sa mga official pages sinip kasi throughout the day, posible sara magpalusad sin advisory kung magkamayda man sin interruption san serbisyo. Okay, kasumpay sa aton celebration sa 123rd Labor Day. Yan na adlaw Huwebes, Mayo 1. So, pinagi sa Public Employment Service Office, peso, magbubuhat sin okay, so job fair para yan ang adlaw. Pag-usayin natin sa selebrasyon, kaupod ang bugos nga Region 8. So kami din sa siyudad sang Calbayog. So last week pa, sige na kami in pagdumara sa job fair. Nahuman na last week pa, nag-una-una na. Damo na lahat ang nahar, nga mga Calbayog noon sa mga karag magtrabaho dito ni sa Langyaw nga mga nasod. And kakulop naman nga adlaw, Miyerkules, Abril 30, nagkamayda pala sin job fair ang Northern Samar, nauna na liwat magbuhat sin job fair. So para sa aton mga job seekers nga interesado pa mag-apply sa trabaho, pwede kita po makadto sa main event or pinakasentro sa aton job fair, bubuhaton ni na-mention kanina ni Kuya Aljon sa Tacloban City Astrodome, kundingin masobra 4,800 ang mga trabaho nga naghuhulat sa aton. So para sa mga interesado nga mga job seekers, diri kita malimot nga pagdarasan aton resume or biodata, iba pa nga mga supporting documents na kinahanglan sa pag-apply, and of course diri kita malimot pagdarasan ballpen, and pumakadto nga ni dapat busog kita and magdara gihapon sin snacks ngan tubig kasi labi kunwari kakaupod diri natin mabayaan ang tila. Okay, ngan para sa uluhan sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, Dinagan United Farmers Association, DUFA, nakakarawat 600,000 pesos nga pondo para sa swine production project. Tulong nga para uma sa Calbayog, ginpasidunggan sa Ugmad Awards 2025 San Visayas State University. Konstruksyon san konkreto nga kalsada, gindumara sa San Jorge Samar. Yung mga balota para sa midterm elections 2025, umabot na sa LGU Calbayog. Iniato nagdedetalye sa second part sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Yes, damo nga salamat Ati Sermaine para sa imo nga mga pasiuna nga impormasyon na live gikan diha sa DYES, DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. And of course, mayong buntag sa ato nga mga kaubanan diha sa inyo nga Sibianan. Oras nato mga higala, 15 minutos na nakalabay, humanang alas 8 sa buntag nining puntuha. Ato usab nga panghinanuon ang kahimtang sa panahon. Ingon man ang uban pa nga mga update diha sa dakbayan sa
Asin live gikan sa Philippine Information Agency kan PIA Southern Leyte. Sa walay pabor-pabor, maayong buntag kanimo Sir Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Bong, good morning. Adjong buntag, Sir Aljon Malot, diya sa radio station DOSL o Radyo Pilipinas Sugod. May buntag sab sa itong mga kauban sa buhat diya, mga ambungan o mga manyag na itong kauban sa buhat sa Radyo Pilipinas Sugod. Ingon man, madjong buntag sab sa Radyo Pilipinas Calbayog, Ma'am Charmaine Perito, nga nining higuyan na murag nurse nga tali-duty na sa ospital. May buntag sab sa mga suking di puminaw nato sa matag-adlaw nga kada adlaw yun, no? Ilabi na sa Huwebison nga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas. Bisa na sa man kamo karon gipahiluna sa Ginoo sa bisa na sang dapit sa atong silangang Kabisayan. Either na nakapamina mo sa radio station o bagha pinagi sa abag sa teknolohiya. Kinini ang pinagi sa Facebook live stream. Okay, dito sa Dakbayan sa Masin, sama sa gihapon, init as in init ang panahon, apan matagkaroon ko niya, mukalit sab og bundak ang uwan sa makagabi, no? Nag-jogging-jogging bata, kaing no nato mula hotel, tago sa ka-oras, 20 minutos sa akin mihagsak. Ang ulan, nagka-jogging sa balik, pauling silong. Bisan maadlaw, mukalit naman og bundak, no? Mo ni summer nga nita ka kumbensaan, matod pa sa pag-asa mo talining kitawag og tagsa-tagsang panugdog og kilat o local thunderstorm. Busa magdagit na gyapon og mga panagang sa init og sa ulan. Tinuod na karong adlaw Mayo 1, unang sauga sa bulan sa Mayo, Labor Day. Di ni magpasabot nga ting labor sa mga mabdos, no? O kanang talianak na. Labor Day usa ka adlaw nga gigahin pagsaulog sa mga mamumuo nga makapahuway. I don't know og ting pahuway ba gyud, no? Kay mormag ang angan ni pahuway karong mga adlaw kay nahurot-hurot na mga sweldo. Mormag dili na maayo kakin-kakin sa balay. Apan gamay trivia lamang kining Labor Day nga atong gisaulog matag tuig nagsugod ani sa May 1, 1903 nga gisaulog din sa Pilipinas. Unang naglibog ko kaniha nga pag-ingon nga ika 123 na karon ka tuig. Kaya imo i-minus ng 2025 sa 123 1902 man ang mogawas nga difference. Pero sa record ni pinagi sa atong mga amigo sa AI o kining sa Wikipedia, May 1, 1903 ang giingon nga the first time dinhi sa Pilipinas a large group of workers organized by the Union Obrera Democratica de Pilipinas nagmarcha sa Manila to demand better working conditions from the American colonial government. Okay, under pamanta sa Amerika na itong mga panahon na. Sa maglagyo, kay dito sa Amerika, dito sa Amerika, kunuhay, ang Labor Day, gisaulog as a national holiday sa tuig 1894. Gamay na diferensya, no? 1894, 1903 din sa Pilipinas. Lamang, dito sa Amerika, September ang ilang Labor Day nga gi-observe. Wala na ko matiwas o kung saan wala na ko matiwas pag-research sa adlaw nga September basta kay dito sa ila September nga to din May 1. Okay, mo na gamay trivia. Og tuod man dinhi sa atong rehiyon, wala lang dinhi sa Southern Leyte ang tanang mga kalihokan nakatutok ngadto sa Tacloban alang sa pagtimaan ni adlaw Labor Day na ay jobs fair nga gipahigayon. Alas 8 naman pasado karon nagsige na siguro ang ila ditong mga kalihukan. Apan dili lang ni jobs fair. Katong sayog yun ngadto, ganihan pa man yung alas 5 din nagsugod, nag-zumba. Mo na yung jobs fair nga na zumba. Din paghuman sa zumba dahay Santos nga misa. Kunya pag alas 7:30 na ngadto sa alas 8. Karong mga utlo nakapadayo na ang registration ng mga opening ceremony o mga kadaguan sa labor sa Regional Director Atty. Dax Villaruel. Nagpahigayon na siguro sa iyang mensahe. Dayon doon na sa video message si Bienvenido Lagisma atong kalihim sa Department of Labor and Employment. Dole. Kunya dili lang gyud ni sa kay
puros lang jobs fair, pagpangitag trabaho. Kundi nanay nagtrabaho, makadawat sa bog sweldo. Ilabi na ang tupad na ipahigayon nga payout sa tupad dito sa Tacloban atol na maong kalihukan sa jobs fair karong adlaw alas 9 sa buntag. Nyan, doon na sa pang-award nga livelihood grant o sa dole gihapon nga mga activities. Busa atong ma-imagine taliwa sa kainit sa panahon. Init sab kayo dito. Ang ila ditong kalihukan pagpangitag trabaho. Nya trabaho nanay na makita ang trabaho, dili na magtinundog po. Dili na magtinundog tungha. Anyway, good luck sa mga nangitag trabaho o nagali mo makita nga job adaw in town nito job ba. Dili po jobbon o hinoon ambingan o gamumahon kay mo maligi na kita may nangitag trabaho ug makakita na ambingan o in-nurture yun na maayo ang inyong performance. Sa laing bahay, diri sa Dakbayan sa Masin, murag taon-taon na mubuha na kapin. Duha na gani nga wa na tarong og agas ang tubig, dili man ako i-apel og update ng tubig apan ni hugyo na murag di na gyud mahimo. Actually mi adto gyud mi sa ilang buhatan sa Masin Water District / Prime Water. Kay gusto ta mo interview, wa man subject ang ilang mga kadagkuan, nagbilin tag number, musimana naman ron, may nanawag po. Unsa kay hinungdan, gisabot nato nga init ang panahon, apan daghan man na sila mga diskarte. Nahurot na tingali, kay gikas buntag hangtod gabi, wa mga agas, ari nas lawom nga gabi nga sikadlawon, to, pa yun. Kusog pangihi na to, Aljon. Wangina, uta nga, matagal yung nagsulban, no? Kay naipanahon din ang kita kaligo. Panahon na naman nato itong mga asawag pagkaligo. Na itong sitwasyon sa kuryente, may kalos ginawa yung mga abiso alang linis sa Dakbayan sa Masin. Pero sa ubang bahay sa Southern Leyte gagahapon, mo naman itong dihay interruption sa sugod, no? Sa may kahobyan ng area. Kaya doon na sila pangtaod, sa panadihang ilang mga technical na kalihukan. Sa may malitbog sab nga side, gagahapon, paluwas lukay, misay sa tripis nga kuryente na paong. So inana yun, no? Murag under the mercy pata sa mga mahog, nga mga lokay, mga tajuto, mga toko, nga musod sa mga linya nila, mapaong. May kusgan kuryente yung toko. So ang lukay, maglibog talinig ko na wala bitaw. Pero may naot nga mahitagan ko pa solusyon. Sa Kahosay, Kalinaw, okay man diris Dakbayan sa Masin, gihapon lang, o na itong bigyan adlaw, dihay, nagbansiwag nga, yan lang ayaw, giukit ang piso wifi, mga miso, pileso na to. Kapit na 4,000, milakaw lang sa, nakuha ang CCTV, hanggang garon, awa, pamailhe. Hopefully, nanailida itong kapulisan, dakpan ko ng bata-bata noon pa kayo, nakahod, naka-face mask, dili maklaro ang naong, pero nakitaan, may tato. Hopefully, mo na to ilang lead nga masubay. Pastilan yun yung kawat, no? Ngayon, tingali, wa na lagi pagkikaon ng pamilya. Apan, ang magsige-sige na mahimo na magod ng batasan. O sa busy sa kanon na itong mga pulis, pag subay-subay nene, hinaot nga manak panigod aron, unta, mutagam. Kung mutagam man ganit. Samtang sa laing bahay, sa itong buktong kalambuan nga naipos, dahil naman madag duhaon na kong news ako namang usala gini. Solo parents, hasta ilang mga bata, may appeal na karoon sa PhilHealth. Mayo na nga kalambuan. Pero di sabta magampo nga inana, no? Kaya mo ito nila nag-PhilHealth, hindi ka naman na sakit. Mayo yun nga kay sakit. So atong ihatag ko niya ang detalye sa atong pabalik ng Huybison nga edisyon sa atong tulmanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Sir Bong para sa mga pasyonang impormasyon. And again, good morning ta sa kinatibukan nga puwersa no sa PIA Eastern Visayas sa panguna ni Sir Rian Arento. And update no, balik diri sa ato nga probinsya sa Southern Leyte sa Kupanggi kaingon kaganina ang ato nga panahon sa kasamtangan manindot mga higala. But susama sa gikaingon ni Sir Bong kaganina no nga kagabi aduna usab pag-uwan nga nasinati no sa majority
nga mga kalungsuran diri sa Pacific and Panaon, even sa Sugod Bay. But praise God na lamang pod kay manindot ang ato nga pagsugat no niining adlaw nga Huwebes, 11 nga adlaw para sa buwan sa Mayo. Ati Charmaine, Sir Bong, ang fiesta no sunod-sunod na kay ang Mayo murag buwan sa mga patron no. So hinay-hinay lamang gihapon no sa pagpamiesta. Malili malimot sa pagdala o gawas sa cellophane. Apil lang inyo nga mga payong kay aron dili usab grabe nga mainitan no kay nagpahinumdom ang ato nga pag-asa even ang Department of Health nga gikinahanglan gihapon kita nga mag-amping ilabi na kay aduna pay taas-taas nga mga pag-init no ang ato nga nasinati. In fact karon nga adlaw mga higala pinasubay sa heat index sa ato nga buhatan sa pag-asa ang Eastern Visayas posible nga maabot sa 40 degrees Celsius which is under the category of kining extreme caution no but pasabot nga gikinahanglan nga mag-amping kay posible ang kining heat cramps, heat exhaustion and kung ugaling padayon ng activities no nga nabuwad gyud sa adlaw posible nga mahitabo ang kining heat stroke which mao gyud ang ato nga dapat nga likayan. So moinom og daghan nga tubig usab no aron magpabilin nga hydrated ang ato nga tagsa-tagsa ka mga panglawasa. Samtang ato nga update sa ato nga kining linya sa kuryente, hinuon walay naka-scheduled nga power interruption no nining adlaw para sa Pacific, sa Panaon and sa Sugod Bay area. Apan sa mga miaging adlaw o Sir Bong at Charmaine o sa mga medyo gika-complain no sa ato nga mga konsumidores ang kining patay sindi no nga kining kondisyon sa kuryente nga nasinati sa kining again pipila ka mga kalungsuran sa Pacific and Panaon area. But again ato usab nga panghinaot nga mahatagan kana og solusyon lagi sa ato nga Southern Leyte Electric Cooperative kun Suleco no aron kining magpabilin nga okay ang ato nga linya sa kuryente. And sa peace and order situation generally peaceful no sa kinatibukan ng ato nga probinsya sa Southern Leyte, partikular diri sa amo nga mga kalungsuran. And pipila na lamang kaadlaw no Ati Charmaine, Sir Bong, adlaw na gyud sa piniliay sa mauna nga ang ato nga mga otoridad labi na ang Philippine National Police no hugot na ang ilang pagbantay aron masiguro ang kining kahapsay o kalinaw samtang ongoing ang pagpangampanya and nagtikaduol lagi ang adlaw sa piniliay. And May 6 ipahigayon ang final testing and sealing no sa mga automated counting machine nga paggagamiton karong May 12. So pwede nga mosaksi ang publiko og ang mga kandidato giawhag usab sa witness sa naasoy nga final testing and sealing sa mga automated counting machine. Pinasubay kana sa advisory nga ipagawas sa ato nga Commission on Elections kon COMELEC. Alright, og para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod para sa karon nga adlaw nga Huwebes, Mayo 1, tuig 2025. 7 ka-octogenarian sa lungsod sa Silagos, Southern Leyte nakadawatog cash incentives. BJMP San Juan nakaangkon og pasidungog sa 2025 BJMP Best and Gawad Penuluhiya. BFAR Eastern Visayas nagpahigayon sa Fish Core Exhibit sa Southern Leyte. Siyam ka-empleyado sa gobyerno ni salmot sa local absentee voting matod pa sa COMELEC Southern Leyte. Road widening sa section sa Bato Buntok Road na humana og inflation rate sa Southern Leyte nagpabilin sa 1.1%. Kana mga higala ang inyong atangan uban usab sa mga balita nga nahikay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog o ingon man sa PIA Southern Leyte. Kay sa mga pagbalik among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita dinhi lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman.
Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man. Sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Sogod. Radyo Pilipinas, 104.7 FM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskohan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 8:33 sa buntag. Padaan gihapon ka mga nagpaminaw nining ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Atod kaninyo sa niusang puwersa sa Radyo Pilipinas sa Sogod, Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Boronganog, Philippine Information Agency. Sa ngalan sa mga station manager, Sir Dindo Alaras. Ingon man sa tong kauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, kinigihapon ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Dinipunto ang mga higala ato na nga balikan ang ato nga mga kaubanan. Aron ilang ipadangat ang kompletong detalye sa mga balita nga ilang naandam para sa karon nga adlaw. Sa Macau sa pamayong buntag, Ati Charmaine Perito. Good morning, Eastern Visayas! Ganda mong salamat Kuya Aljon Malot. And para sa mga balita nga naandam din sa Radyo Pilipinas Calbayog, Shahan, Dinagan United Farmers Association, DUFA, nakakarawat 600,000 pesos nga pondo para sa swine production project. Pumatientan detalye kan Suzette Pretancio. Radyo Pilipinas Report. Napili ang Swine Production Project para sa Dinagan United Farmers Association o DUFA como prioridad nga livelihood project basar sa evaluasyon nga assessment nga gindumara sa Calbayog City Veterinary Office ng DSWD Region 8. Pinaagi sa kusog na rekomendasyon ni Dr. Editha Ancheta, City Veterinarian, ang DUFA nakakarawat sa pinansyal nga bulig nga nagkakantidad sa 600,000 pesos
Tikang sa Sustainable Livelihood Program o SLP, pinaagi sa suporta ni Arvin J. Mahilom, Project Development Officer sa DSWD. Dako ang paglaom nga magiging manilampuson ini nga proyekto para sa mga kablas nga parag-uma. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa imo report, Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa laing bahin, gikan diri sa PIA Southernality, ang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth automatic na nga nag-enroll sa gitawag solo parent, inahan o umahan nga nagbinugtong pagpadako, pagkatiman sa bata. Lakip ang anak o mga anak 20 anyos pabos ang edad, automatic sab nga ma-enroll. Kini mo usa lamang sa daghang mas gipalapdan pa nga mga benepisyo sa PhilHealth nga baguhay pa lang niini gipatuman. Sumala pa ni Asisclo Militante Jr., Division Chief, Field Operations Division sa PhilHealth Regional Office 8 atol sa gihimo ang press conference nga gi-organize sa mga healthcare agency sa miaging si Mana. Aron malista pag-apil sa PhilHealth, magpa-photocopy sa solo parent identification card nga gi-issue sa lokal nga buhatan sa Social Welfare and Development Office. Mag-fill up sa membership form o huwaton nga mapagawas ang member data record. Ugusab ang PhilHealth ID. Si Militante nagpahibaw pag-ingon. Si Misael Pahigan, pangu sa Local Health Insurance Office sa PhilHealth ning Lalawigan, mitaho nga ang mga solo parents nahilakip na sa mga indirect members. Sama sila o klasifikasyon sa mga 4Ps, senior citizens, mga PWDs, din dunay espesyal nga mga balaod, nagmando kanila nga masakop sa PhilHealth. Indirect members, mao katong mga nagbayad sa premium kung ang nagbayad sa premium ang national government. Samtang mga direct members, mao kato silang dunay katakos nga mo bayad matod pa ni Paigan. Iyang gitumbok sagad sa nahibaw ana sa kadaghanan nga ang PhilHealth subsidy nga mauuntay gamiton pagbayad sa mga indirect members wala mapil sa budget karong tuiga 2025. Apan bisan pa man padayon ang ilang coverage sa mga indirect members. Napil na ganay karon ang mga solo parents o ilang mga dependents o kini nagpasabot nga lagsik himsog ang panudlanan sa PhilHealth. Gawas nga nagtuman sa Republic Act 1/1861 kung ang Expanded Solo Parents Welfare Act of 2022, ang coverage para sa solo parents na hilati usab diha sa PhilHealth Circular Number 2024-0020 nga nahimong epektibo pagka Nobyembre 1, 2024. Sumala pa sa atong nasayran. Gikan sa PIA Southern Lady, Pong Pinalino, alang sa Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa nagunang balita gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, BJMP San Juan nakaangkon og pasidungog sa 2025 BJMP Bests and Gawad Penolohiya. Anong detalye sa report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas Report. Ipamatud-an sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP San Juan District Jail ang kaligon sa pagtuman sa gipanumpaan nga serbisyo. Kini humana kaangkon nagpipila ka pa sidungog sa first quarter sa BJMP Best and Gawad Penolohiya ning tuiga. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga sa Type C nga mga level. Giilang Best District Jail Warden Top 4 si Jail Inspector Ernesto Madera Jr. ALS Implementer Officer Top 3 si Jail Officer Maria Rina Villahermosa ug Top 2 Help Desk Officer si Jail Officer John Carlin Tucan. Dugang yan na nakuha ni Jail Officer Jerry Heronilia Jr. ang unang pwesto pagka Best Custodial Officer.
Top 2 Best Desk Officer ug Best Searcher sila Senior Jail Officer Wilson Salinas ug Jail Officer Ivan Pensona ug Top 3 Best Escort Officer si Jail Officer Sheldon Sida. Sa laing bahin, Top 2 Best Gatekeeper si Jail Officer Alman Shomata ug Top 3 Best Records Officer ug Best Bookkeeper si Jail Officer Trisha Aton. Sa Unit Award nakuha sa San Juan District Jail ang unang pwesto pagka Best Scoring Unit ug gila usab nga Best Unit Nurse si Jail Officer John Ray Semporios. Angin masayran nga ang maong mapangila mo timaan sa gipakita ka maayo sa mga sakos sa San Juan District Jail sa pagsunod sa labing taas nga pamatasan sa profesionalismo. Balita gikan sa lungsod sa San Juan, particular na sa San Juan District Jail para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagang salamat sa mong report, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Tulong para umas sa siyudad sang Calbayog, ginpasidunggan sa UGMAD Awards 2025 San Visayas State University. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Balita sa agrikultura. Tulong nga para uma tikang sa siyudad sang Calbayog ang ginkilala sa UGMAD Awards 2025 nga ginbuhat kasumpay sa nag-101 nga anibersaryo sa Visayas State University. Ginpasidunggan si Mr. Mike Pedroso como Outstanding Jackfruit Farmer, samtang si Mr. Romel Javier nga ginngaranan nga Outstanding Poultry Farmer. Si Mr. Dexter Rivera naman ay nakasulod sa top 3 sa Outstanding Vegetable Farmer category. Ini nga mga parauma ang ginnomina sa City Agriculture Office upod sa suporta sa local government unit sang Calbayog nga nagpapadayon sa paningkamot nga mapauswag ang kalidad sa agrikultura sa syudad. Ang UGMAD Awards, usang regional nga pagkilala nga nagsaselebrar sa kontribusyon nga dedikasyon sa mga parauma nga mananagat sa bugos nga Visayas. Ang mga nagdaog ang nakakarawat plake ng cash prize. Ang mga ginpasilunggan tikang Calbayog, indugang nga pruweba sa determinasyon pagkamailubon ngan kontribusyon sa mga lokal nga parauma sa seguridad sa pagkaon ngan pag-uswag sa agrikultura sa Rehiyon 8. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Oras sa Bugos nga Pilipinas, 42 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pa nato nga balita mga higala BFAR Eastern Visayas nagpahigayon sa Fish Core Exhibit sa Southern Leyte. Ang detalye ni hatod ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Ang Fisheries Management Area Coordinating Unit 8 inubanan sa Provincial Government sa Southern Leyte ug sa Local Government Unit sa Sugod mipahigayon sa Fish Core Exhibit Raising Awareness on Fisheries and Coastal Resiliency Art Competition Regional Selection da sa LGU Sugod Municipal Grounds kanadtong Abril 25, 2025. Ang Mixed Media Art Competition nagpakita sa inisyatiba ug kadasig sa napulo ka mga partisipanteng estudyante gikan sa Southern Leyte State University kon SLSU Bontoc ug Sugod Main Campus kinsa mi-maximize sa paggamit sa mga ghost nets, scrap boat materials ug uban pa nga mga recycled nga basura sa ilang mga artworks. Ang art piece nga pag-ugmad ni Rogie Ibanez usa ka marine biology student gikan sa SLSU Bontoc Campus ang migawas nga grand winner atol sa regional selection. Ang iyang artwork naghulagway sa paggamit og marine trash o recycled materials aron nga ipakita nga ang basura mamahimong mausab ngadto sa art nga nagsuporta sa himsog nga ekosistema sa lokal nga pangisdaan. Naglangkob usab kini sa paglaom sa pagpataas sa kahibalo alang sa pagkuswag, pagtubo o pagtikad sa lokal nga pangisdaan o ekosistema sa dagat. Ang mga tigtambungan sa exhibit na dani sa paagi sa gipakita nga sa mga batanong artists nga mao ang tumong sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency con Fish Corps Project labi na sa food security, ecosystem resilience ug community sustainability pinagi sa ilang kahanas. Gawas sa mga artworks aduna po'y libre nga information, education and communication kun IEC materials ug advocacy materials ang gipangapod-apod sa mga bisita sa booth aron nga madasig
sa pagsuporta alang sa malungtaron nga pagdumala sa pangapangisda sa tubig ug sa kahinguhaan. Balita gikan sa lalawigan sa Southern Leyte sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR 8 para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, si Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Construction sa konkreto nga kalsada gindumara sa San Jorge, Samar. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas report. Dito naman sa bungto San Jorge, Samar, usa nga dugang nga konkreto nga kalsada ang gintukod sa Barangay Quezon, San Jorge, Samar nga may kabugusan nga kontrata nga kantidad 39.5 million pesos. Ini nga proyekto ginpondohan pinaagi sa General Appropriations Act o GAA para sa tuig 2024 sa ilarom sa Basic Infrastructure Program. Ang proyekto naglalakip sa Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may kahilabaon nga 630 meters ngan kahilapad nga 6.1 meters. Apig gihapon ang pagtukod sa slope protection nga may kahilaba nga 95 meters ngan kay taas nga 3 ngadto sa 6 meters. Ginbutangan gihapon sa solar LED lights ang kahilaba nga konkreto nga kalsada. Ini nga bag-o nga dalan ging konkreto base tapuson nga idugtong sa iba pa nga barangay nga may daan nga dalan nga grabala nga delikado nga diri komportable para sa mga motorista nga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damang salamat sa imo report, Suzette Pretensio. Good morning, Eastern Visayas. Siyam ka mga empleyado sa gobyerno ni salmot sa local absentee voting matod pa sa Commission on Elections kon COMELEC Southern Leyte. Anong detalye sa report ni Miss Dalia Abiera Ore. Radyo Pilipinas report. Anaa sa siyam ka mga individual, pulos mga empleyado sa gobyerno o COMELEC ang nisalmot og nakapahimo sa local absentee voting kon LAV nga gipasiugdahan sa Commission on Elections o COMELEC alang sa umaabot nga national ug local midterm elections karong Mayo 12, 2025. Kini ang gibutyag ni COMELEC Election Supervisor Attorney Antonio Gulay sa pagiginabi sa Radyo Pilipinas. Matod ni Attorney Gulay, ang mga nakabotar ilawom sa LAV mao katong mga individual nga dili makaadto sa ilang presinto sa adlaw sa eleksyon tungod sa ilang opisyal nga katungdanan. Saysay ni Gulay, nga sa maong ihap, wala pa'y labot ni ini ang mga personahe sa kapulisan kay didto ang ilang pagbotar sa ilang regional office. Atol sa unang adlaw, anaa sa unom ka mga individual ang nikasa sa ilang boto, duha pagka Martes ug usa ka gahapong adlaw. Ang iyang masaran nga ang local absentee voting, usa ka mekanismo sa COMELEC nga nagtugot sa mga kwalipikadong botante nga makabotar sa sayo nga petsa aron masiguro nga ilang katungod sa pagbotar dili mapakyas bisan pa sa ilang serbisyo. Giawhag usab ni Attorney Gulay ang publiko nga magpabiling mabinantayon og aktibo sa eleksyon ug siguraduhon nga maipahayag ang ilang katungod sa husto ug malinawon nga paagi. Balita gikan sa COMELEC Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Apiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imo report, Miss Dalia Abiera Oret. Good morning, Eastern Visayas. Mga balota para sa midterm elections 2025 umabot na sa LGU Calbayog. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas report. Umabot na sa LGU Calbayog ang mga opisyal nga balota nga gagamiton para sa May 12, 2025 midterm elections. Iniinkabahin sa National nga Deployment sa Commission on Elections, COMELEC, ay nagtikang sa Abril 22 nga naglalakip sa pagpadara sa mga balota nga nibapang election paraphernalia sa iba-ibang mga rehiyon sa bugos nga Pilipinas. Sumula sa COMELEC, ginlalauman nga mahuman ang delivery sa mga balota kakulop nga adlaw Miyerkules, Abril 30
pa, samtang ang mga automated counting machines, ACMs naman, imaabot niya ng adlaw Huwebes, Mayo 1. Ang mga balota ang nagbubutang sa mga opisina sa City Treasurer, samtang ang ACMs ang nagdidistribuer sa mga eskwelahan para sa final testing ng siling antis san eleksyon. Nagpatapod naman ang COMELEC sa seguridad sa mga balota ng paraphernalia kabahin sa preparasyon para sa hapsay ng waray anomalya nga eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas! Sa lain pa nato nga balita, 7 ka-octogenarian sa lungsod sa Silagos, Southern Leyte na kadawatog cash incentives. Para sa kompletong detalye, ania ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Gitugyan na sa mga benepisyaryo sa Expanded Centenarian Act sa Silagos, Southern Leyte alang sa buwan sa Pebrero ang cash incentives gikan sa gobyerno. Nasairan sa Municipal Social Welfare and Development Office kun MSWDO Silago yung gipahigayon ng payout sa mga insentibo nitong Abril 30 nining tuiga. Gitaho nga naa sa 7 ka senior citizens ang nakadawata nga naglakip sa 5 ka 80 anyos o 2 ka 85 anyos. Ilawom sa Republic Act 11982 ang matag octogenarian makadawat og tag 10,000 pesos. Samtang una na nga nanawagan ng National Commission of Senior Citizens kun NCSC Region 8 sa mga kwalipikado sa mga mosunod nga buwan nga bisitahon ng Office of the Senior Citizens Affairs sa ilang lungsod aron masugda na ang pagpangandam sa aplikasyon ug pagsumiter sa mga gikinahanglang dokumento. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:51 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! LNB Mondragon, DILG, nagdumara reorientation para sa SGLGB. Gindumara sa Liga ng mga Barangay, Mondragon Chapter, kaalyado ang LGU Mondragon ng DILG ang Municipal Reorientation ng Assessment para sa Seal of Good Local Governance for Barangay, SGLGB. Nakatender ang mga punong barangay, kagawad, treasurer ng sekretary, tikang sa 24 nga barangay San Mondragon. Gintutukan sa aktibidad ang pag-eksplikar sa core governance indicators ng hands-on assessment nga gindumara sa DILG ng LGU functionaries. Ginpangunahan ang programa ni LNB President Erica Joy Digia, samtang naghatag sindasig ng inspirasyon sa DILG Provincial Director Geraldine Makilabit and Cluster Head Mauricio Labado Jr. Ginpakusog sa aktibidad ang kapasidad sa mga barangay officials, pinaagi sin technical assistant sikang kanda LG 002 Jane Figura ng Engineer Jeza Sumayod nga nagserbe nga resource persons nga speakers. Naging oportunidad ini para sa mga partisipante nga masabtan sin mas halarom ang proseso sa SGLGB nga nandamon ang era barangay para sa assessment. Good morning, Eastern Visayas! Dugang pa nato nga kalambuan mga higala, road widening section or sa section sa Bato, Bontoc Road na humana anang report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Maayong balita na kumpleto na sa Department of Public Works and Highways kun DPWH Southern Leyte 1st District Engineering Office ang pagpalapad sa kabahin sa Bato Bontoc Road sa Barangay Sampungon paingon sa Divisoria Bontoc Southern Leyte gikan sa 2 ngadto na sa 4 ka lanes. Ang nahuman nga proyekto naglakip sa 1.998 lane kilometer nga konkretong kalsada nga adunay 3.35 metros ang pagpalapad sa kalsada, adunay drainage o slope protection structure aron nga malikayan ang pagdahili sa yuta. Sumala pa ni District Engineer Manolo Rojas ang pagkakumpleto sa road widening project. Nakapauswag sa dagan sa trapiko, nakapauswag usab sa kaluwasan o nakamino sa gasto sa transportasyon. Ang road widening project adunay kantidad nga 29.97 milyones ka pesos o kinigiponduhan ubos sa 2024 General Appropriations Act kun gaa. Ang mga paningkamot sa gobyerno sa pagpalambo sa nasudnong sistema sa dalan
pagpalambo usab sa pampubliko nga transit o pagpalambo sa pagdumala sa trapiko gipakita pinaagi sa pagkumpleto sa mga proyekto sa pagpalapad sa dalan. Balita gikan sa DPWH 1st District Engineering Office ug sa lungsod sa Bontoc para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Sa makasaparang salamat sa mong report si Roel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Oras naton, 6 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 8 san aga. Bueno, Kuya Aljon, Didi anay naghuhuman ng partisipasyon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, sa ngaran sa atantag kontroberbalita sa Z Pretensyo, mga nakaupod naton didi sa Master Control, BOS Luis Salalon, ngan Engineer Francis Marnie Balves, ngan sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako lawatan yun nakaupod Charmaine Perito. And magurupod naman kita buwas naman nga adlaw Viernes sa lain na luwat nga edisyon sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ati Charmaine sa imong hinapos nga mensahe, Sir Bong. Yes, eksakto. Tuyo Nangalan sa platong regional head, si Rian Arento. Kini si Bong Pidalino, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangto na lang sab sa sunod Hoybis Pohon, ning laing Hoybison ng edisyon sa Tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Sir Bong sa imong gipaambit nga mga mahinungdanong impormasyon para nining adlaw nga Huwebes sa Mayo 1 tuig 2025. And again, daghang salamat sa tanan nga mga naguban kanato maparadyo man or sa atong Facebook Live and ato nga pahinumdum ha sa tanan nga mga nangita og trabaho and buot mo palit og mga produktong pang-agrikultura gikan sa ato nga mga local farmers and entrepreneurs kay abli usab ang kadiwa mga higala didto sa Astrodome, no? Dili na maglangan, bisitaan na ang ato nga Tacloban City. Gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales ug Kuya Jun Antegra, mga higala kini gihapon ang inyong alagad sa kahanginan Alzon Malot. Sa makausa pa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.